Hello mga kananay. Dito po ako sa nakasakay sa kutsi ni Brother Ed kasi sasama po ako papuntang Calapan. Dahil may malaga akong puntahan doon, isa na. Dala na po yung bisita ko sa aking apo doon at kay kamisis. Pupunta po ako doon sa aking kapatid na nakumpine po sa hospital. And I pray na siya ay bigyan ng kagalingan ng Diyos sa aking pagpunta. At dito po kami ngayon. Si kay Brother Ed po ito, nakasakay ako. Yan po, daan kami dito sa paikot-ikot na daan. At ang tawag nito sa amin mga kananay ay Mabaho. Yan po. Sa kabila po ay parang bangin po yan. Yan. Dito naman po sa kabila ay pader, parang pader na. Yan po kami. Puntang Calapan. Yan. Dalawa lang po kami ni Brother Ed biyahe ngayon. Diretso bakasyon na lang po sa kanyang pamilya doon. Para may binili po kami mga pasalubong, dala pasalubong sa kanila. May daing, may sariwang isda, saka ibang mga prutas. Ayan po ay tuloy po ang aming biyahe. Yan po mga kananay. Daan po kami dito mga kananay sa Pakwanan. Ang pakwan dito ay dalawang klase, dulaw at saka pula. Salubong sa kanyang pamilya. Kay Ate Wing ito eh. Wow. Ayos. Patikim naman ng pakwan. Yan. Ayos. 275. Abaw, mura lang. Ayos ah. Kilo yan, ublong mo na dalhin mo. Balikan mo to. Ganda ng pakwan dito mga kananay oh. Kulay ublo, ang shape niya ay oblong na dilaw. Saka yung bilog ay pula. Mga kananay, kung sino pong gustong bumili dito sa amin, mura lang ang pakwan, 25 per. Kananay, dito na po kami sa lugar ni ni Tisa, asawa ni Brother Ed. Yan po. Yan po ang kanilang bahay. Dito po ang bahay ni Tisa. Yan po. Ang kanyang mga bulaklak. Yan. Hi, kumare! Ay! Galing ang bulakaw. Ikaw ay nanguha ng isang mag-isa ah. Yan, abaw! Nanguha kang mag-isa ng Ng isda? nag-iisa eh. Syempre naman. Talaga naman. Hi, pare! Oh, yan. Yun, makakuha pa daw ng isda. Aga nang pakayukuan? Oh, bulalaka oh. Isda. Hanap ko yung ray-ray. Ay, ray, wala. Galing kami sa bulalakaw. Sumama ako dito sa kanya sa Pakalapan. Yan. Kasariwa ang hangin. Sariwang hangin. Yan. Brown out? Brown out dito? Aroy. Yan. Ha? Diyan, mayroon dyan, si Ed. Yan. Ito po ang area ni Tisa. Yung aking manugang, si Tisay. Yan. Lugar po ito ng Nahuan, mga kananay, oh. Ako ang yan. Ako ang daing, oh. Mahina kasi. Itong itim na ito ay kuan yan, yung paminta. May rikado lagyan na. ko paminta. Yan. Okay na ho. Ay. I-break niyo muna yan doon. Yun muna, ang isda pa. Isda. Ano pa pala? Ito, sibuyas. Ito na lang ho. Sibuyas pa. Yan. Mainit. Si Brother Ed po mga kananay ay kung may mga biling mga pagkain or mga
gulay or isda ay dumadaan muna siya dito sa kanyang biyanan. Binibigyan niya mga kananay. Ganon talaga. Ganon talaga mga kananay pag may mga grasya o mga pagkain ay kailangan alalahanin mo kananay ang iyong pamilya, ang iyong biyanan. Yan po siya. Ayan po at paalis na kami. Lahat ng mayroon si Edna pagkain ay binigyan yung kanyang biyanan. Yun. Yan na. Yan. Yan na sila. Maniobra pa si Brother Ed mga kananay para bumalik kami sa aming pinanggalingan. Kasi yung kanila dito ay hindi yung highway kundi PD road lang. Kaya balik kami doon. Mga kananay dito na po kami Kalapan. Yun. Madaan na po namin yung Robinson. Unang madaanan namin po mga kananay ay ang McDo. Yan po. Converge. Yan ang McDo. McDo. Tas ito po. Dati dito mga kananay nagtrabaho si Brother Ed sa Duli. Yan. Duli. Tas ito naman po ay yan, katapat ng maya ay ang Mercury Drugstore. Yan, katapat po ng Centro Mall. Yan na po sa amin. Yan po ang Robinson Centro Mall ang tawag dito sa amin. Tanghaling tapat kaya sobrang init. Katapat ng Jollibee. Yun mga kananay sunod-sunod lang yan hanggang sa yung parating pinapuntahan namin magbili ng mga damit sa Unitap. Yun yan ang Unitap. Tas maya doon na kami sa bahay ni Brother. Kaunting kananay itong unang yung dito pa ako parati ay para inaano ko lang ito, nilalakad ko lang paggaling sa bahay ni Brother Ed hanggang sa Centro Mall. Yan, paghapon na. Pero pag ganitong kainit na hindi mo kayang lakarin itong mga kananay, mainit. Ayan, makikita maya na. Sa wakas nakarating din mga kananay. Dito po ako sa PSA ulit dahil nagkamali yung spelling ng apelyido ko ay inulit ulit kaya bayad ulit ako. Lesson learned na kailangan bago ka umalis ay i-check upin. Yan. Okay mga kananay, punta muli ako sa another. Mga kananay, burnout dito sa amin ngayon sa Kalapan. Yun po ay kagabi po ay pumunta po ako doon sa kapatid ko na nakumpine. Sa awa ng Diyos ay wala nang, hindi naman halos iningatan siya ng Diyos sa kanyang mga karamdaman at siya po ay successful po sa kanyang mga ginagamot sa kanyang katawan. Yun mga kananay, at umalis kami kagabi ay nakalabas na siya ng operating room sa emergency. At ngayon po ay
ang pagpunta ko dito mga kananay sa Kalapan ay sari-sari pong layunin ang aking pinuntahan dito. Una po sa pagbakasyon sa aking apo, sa aking may bahay dito sa bahay ni Brother Ed. At saka yun po yung nakumpay na kapatid ko sa Kalapan ay binistahan ko po sa hospital po sa MMG dito sa Kalapan. At ngayon po ay sunod-sunod po yung aking layunin. May binili po ako na kailangan sa pangisda namin. At saka kanina po ay bumalik uli ako sa PSA dahil yung PSA negative ko po ay mali yung apelyido. Mali ang spelling nung apelyido ko, kaya pinabago ko ulit at another bayad na ulit. Ganyan talaga po mga kananay, dapat po sa ganyan pala po ay kailangan bago ka umalis ay reviewin mo muna yung iyong mga papilis or nilakad mo. At ngayon po mamaya po ay babalik naman po ako ulit doon sa aking kapatid para bisitahin ulit kung ano na naman ang kanyang katawan doon sa kanyang pamilya. At bukas po madaling araw ay balak ko pong bumalik sa Bulalakaw dahil marami naman po ang aking gawin doon. May mga bayan pa akong dadaanan mga kananay, tsaka yung mga kailangan ng pamilya ko ay kailangan matugunan. Kaya po ito ngayon mga kananay, brown out dito sa amin. May maya po ay babalik naman ako doon sa hospital para bisitahin yung aking kapatid. At ayan po, kaunting tiis-tiis lang dahil napakainit ngayong panahon. Kahit dito sa Kalapan po mga kananay ay napakainit, kaya mahirap na kaya ito ngayon standby muna dito sa likod ng bahay yun, para yan po sa aking harap kananay ay itong papaya na sa ilang taon na ako ditong na tira dito kay Brother Ed. Noon maraming pamayan dumaan ay hindi ginagabunga. Ngayon lang po mga kananay na nagkaroon ng magandang bunga itong papayang nag-iisa, kasi dito po sa area na ito ay medyo mataas-taas, at saka doon sa aming tinataniman dati ng papaya ay mababa, saka kung pag-ulan ay nalalanta po. Ang papaya po pala ay hindi pwedeng ibabad mo sa matubig na area. Kailangan po talaga ang papaya ay nasa taas, medyo taas ya. Ngayon po ay yan po mga tanim ni Brother Ed dito. Yung mga malunggay ay malago na. Doon kasi mga kananay sa Bulalakaw ay ang malunggay doon halos magkapatayan na. Tsaka yung kanyang kalamansi o tuloy-tuloy rin ang bunga na. Yan yung aking mga gabi na tinanim ay medyo madalang na. Yan po mga kananay. Pero maganda dito mga kananay, medyo sariwa pa ang mga tanim. Hindi katulad dun sa Bulalakaw na talagang ang tanim talaga ay lalo't mahirap ka doon ang mga kananay ang tubig. Kaya patyagaan lang po doon, magdilig-dilig para lang mabuhay ang isang tanim. O yan mga kananay, ang daming bunga ng papaya ni Brother Ed. Kaya tuwang-tuwa din ako na tumating dito na ayos ang kanyang mga halaman dito. Yun. Maya po mga kananay ay babalik ulit ako doon sa hospital. Yun. Mga kananay, punta na po ako sa hospital sa papunta sa aking kapatid. So, dito po ako nakasakay sa tricycle. Mga kananay, dito na po ako sa hospital at nagbisita po sa aking kapatid. Yan po, ang aking kapatid ay nag-CR po. Kaya nagbigay ng kaunting tulong yung aking ibang mga anak. Mga kananay, pag-alis ko po dito ay balik ulit ako sa bukas sa amin sa Bulalakaw. Tsaka I hope and pray na ayos na ang aking kapatid. Yan, purihin ang Panginoon. Mga kananay, dito na lang po yung aking vlog sa aking mga kaganapan dito sa lugar ng Kalapan. At hanggang dito na lang po mga kananay. Salamat sa iyong panonood. Like and subscribe po sa
aking channel. Salamat. Thank you for watching.